USA versus the world. Is that something that we will see possibly next year as you continue to try to tinker with the weekend? Yes. Yan ang sinabi ni NBA Commissioner Adam Silver sa Breakfast Ball Show habang ini-interview siya, mga idol. Magkakaroon na nga po ng USA versus World na format sa All-Star Weekend. Pero hindi pa sigurado si Silver sa eksaktong mga mangyayari. Pwede kasing mga rising stars lang ulit yung igaganon at hindi yung mga big time na pangalan. Nangyari na rin kasi dati yan eh. Mula 2015 po hanggang 2021 ay USA versus World ang format ng Rising Stars. Kaya sophomore pa lang si Giannis nung naglalaro siya sa 2015 Rising Stars Challenge. Tapos sina Zach LaVine at Wiggins ay rookies pa lang. Then huling ginamit ang format na ito noong 2021 pero hindi sila nakapaglaro. Gumawa lang sila ng roster nun at isang araw lang kasi ang All-Star that time kaya hindi na sila pinaglaro gawa nung may pandemya pa. Pero yan yung lineup nga nila. Yung iba dito ay mga household names na nga rin sa NBA ngayon. Kaya pwedeng ibalik lang din ng NBA yung ganyan, mga rising stars lang no? Kasi yan na nga po yung nakagawian nila eh. So tignan natin mga idol kung kunwari ito ang magiging main event at yung mga bigating players at mga mukha ng mga teams ang maglalaro sa USA versus World. Noong nakarang All-Star earlier this year mga idol, mayroon po tayong 18 American All-Stars na nahirang o naglaro. Yung iba kasi ay hindi nakapaglaro at injured kaya ni-replace sila. Pero All-Star pa rin naman sila kahit injured basta nahirang ka. At yung 18 Americans na yun ay sina Jaylen Brown, Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, LeBron James, Damian Lillard, Jason Tatum, Anthony Davis, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Darius Garland, Tyler Hero, Jaren Jackson Jr., Evan Mobley, Jalen Williams, Donovan Mitchell at Trae Young. Samantalang meron po tayong 7 foreign or world all-stars naman at iyon ay sina SGA, Canadian kasi siya, Nikola Jokic, Serbia, Alperen Şengün, Turkey, Pascal Siakam, Cameroon, Karl Anthony Towns, Dominican Republic, Victor Wembanyama, France at Giannis Antetokounmpo, Greece. So dominated pa rin po ng mga Amerikano ang All-Star selection last year at kung magiging 12 foreign at 12 Americans yun, malamang ay may mga Americans talagang hindi makakasama sa darating na All-Star game kung magkataon. Partida, wala pa sa listahan sa 18 na iyon sina Devin Booker, Tyrese Haliburton, Ja Morant, LaMelo Ball, Paolo Banchero, Bam Adebayo at Tyrese Maxey. 7 na mga pangalang sa paningin ko ay All-Star naman din talaga maglaro tapos binuo na kagad nila ang lampas kalahati ng team kung sakali, di ba? May Embiid pa pala. Sorry, nakalimutan ko. Amerikano na rin yan. Samantalang sa World naman, ang notable names na wala dito ay sina Luka kasi injured. Hindi rin siya nahirang na All-Star din. Domantas Sabonis kasi na-snub siya. Then sina Jamal Murray, Lauri Markkanen at Franz Wagner. At for the sake of pagiging Pinoy, sige, si JC na rin kahit na USA ang nirepresenta niya noong Rising Stars dati. So para sa akin mga idol, no, ang personal ko po na opinion lang, ang selection ko para sa Team USA All-Stars sa ito at babanggitin natin base sa posisyon na gagampanan nila. Steph Curry, Anthony Edwards, LeBron assuming na hindi pa siya magre-retiro ngayong taon, KD, Anthony Davis. First 5 po natin yan, then ang bench, sina Jalen Brunson, Cade Cunningham, Jaylen Brown, Jaren Jackson Jr., Evan Mobley, Tyrese Haliburton, and maybe Joel Embiid kung healthy siya. And kung sa USA siya palalaruin. And para naman po sa World, ito ang 12 ko, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Victor Wembanyama ang bubuo ng ating first 5. Then sa bench naman po, Jamal Murray, Franz Wagner, Dyson Daniels, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Alperen Şengün, at Lauri Markkanen. Oo, wala si Rudy Gobert dyan and ang dami pa ring snubs dito mga idols na Mitchell, Adebayo, Trae Young, Ja, LaMelo, Kawhi, Jalen Williams, and many more. Ang dami mga idol para sa Team USA na snubs. Siyempre, hindi rin natin sinama yung mga injured na sina Dame, Tatum at Zion na palaging injured din. Hindi rin tayo nakapagsama ng mga rookies dito like yung Amerikanong si Cooper Flagg, half Pinoy na si Dylan Harper na probably magiging second overall pick after ni Flagg mga idol, tapos si VJ Edgecombe na isang Bahamian. Lahat yan sila projected na maging top 5 sa draft ngayong taon. For me mga idol, parang kailangan pa gumawa ng isa pang team pero parang bias naman yon sa mga Amerikano. Ang dami kasi talagang masasnab sa kanila kung 12 lang ang papipiliin, samantalang sa mga foreign ay medyo okay lang. Like ayun nga, si Dyson Daniels magiging All-Star or si Jamal Murray over kina Donovan Mitchell o LaMelo? Parang hindi naman maganda yon. Kaya para sa inyo, mas maganda ba ang format na ito para sa All-Star Weekend next year? Let me know your thoughts sa ating comment section mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel,
And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.